Huwag kang lalapit. Ikaw yung aswang kagabi. Tama, ikaw yun. Aswang ka. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag mo akong papatayin. Huwag mo akong kakainin. Parang awa mo na. Ayoko pang mamatay. Correct, bakla. Ako nga. Pero huwag kang matakot kasi hindi ka nasasaktan. Ano yan? Bakit ganyan ang first luck mo? Nasunog. Pumangit ka tuloy, girl. Sigurado ka? Hindi mo ko papatayin o gagawin pagkain mo? Maawa ka sa akin, please. Ayoko pang mamatay. Oo nga, ang kulit. Paulit-ulit ka. Huwag ka na matakot dyan. Hindi kita type kainin, no? Charot lang. Makinig ka, Inday. Kahit aswang ako, hindi ako kumakain ng tao. O kahit ang pumatay ng tao, hindi ko pa nagagawa yun, promise. Salamat kung ganong aswang ka. Pero kahit hindi mo ko papatayin, parang patay na rin ako eh. Dahil ang pangit ko na. Kapag nakita ako ng nobyo ko, tsaka ayawan niya ako dahil sa itsura ko. Nakakalungkot naman ang nangyari sa'yo. Alam ko na. Kung gusto mo at papayag ka, ako na lang ang tutulong sa'yo para bumalik ang makinis mong balat sa mukha. Malay mo, mas magiging maganda ka pa. Kapag nagtagumpay ang gagawin ko mga gamot na makakatulong sa paggaling mo. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Sino sa inyo ang nasubukan ng magkaroon ng tapat na kaibigan na talagang maaasahan mong hindi ka pababayaan at sigurado ka na hindi ka mapapahamak o masasaktan sa kabila ng kanyang pagiging aswang? Dear Miss Amy, ako po si Althea. 38 years old na sa ngayon. May asawa na po ako at 2 anak, isang lalaki at isang babae. Masaya at payapa kami namumuhay ngayon sa aming nayon. Sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa sa pagkakaroon ng 2 anak na mababait at napakabuting mister na mahal ako. Ang ikikwento ko sa inyo ngayon ay isang bibihirang karanasan sa pagitan ng 2 magkaibang mundo. Mundo ng tao at mundo ng mga tinatawag na aswang. May 15 taon na ang nakakaraan nang mangyari po ito at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin nananatili ang aming ugnayan ng aking pinakamamahal at mapagkakatiwalaang kaibigan. Isa akong simple pero magandang dalaga sa aming baryo. Hindi naman po sa pagmamayabang. Marami ang nakakilala sa akin at humahanga sa aming baryo dito sa malayong probinsya sa Mindanao. Noong mga panahon na yon, ay in love ako sa aking nobyong si Josh at ganun din naman siya sa akin. Taga-kabilang baryo lang ang lalaki at naging kaklase ko pa ito nung nag-aaral kami. Ang aking ina na si Nanay Elsie ay walang tutol sa pag-iibigan namin dahil kilala rin ng inay ko ang pamilya nila Josh. Nasa isip ko na talaga at nararamdaman ko na pagdating ng panahon ay si Josh na ang aking mapapangasawa at magiging tatay ng aking mga magiging anak. Meron din akong itinuturing na matalik na kaibigan noon. Siya ay si Leslie. Nag-aaral pa lang kami ay naging kaibigan ko na siya. Sa totoo lang, pinili ko talaga siyang maging kadikit ko lagi. Gusto ko kasi kung paano siya kumilos. Pananalita, pati na rin ang ugali. Ako talaga ang unang nakipaglapit sa kanya. Dayo lang si Leslie sa aming pamayanan. Galing daw siya sa malayong lugar at piniling mamuhay ng tahimik sa aming nayon. Ang tanging kasama nito sa buhay ay ang tiyahin nito na si Rosa. Isang matandang dalaga na kapatid ng tatay nito ayon sa kwento ng kaibigan ko. Sa pagkakaalam ko rin, wala nang magulang si Leslie. Naulila na nang wala pa itong muwang sa mundo. Kaya ang tiyahin nito ang umaruga na lang sa kanya. Itinuring ko talagang matalik na kaibigan si Leslie at naging totoo ako sa kanya sa lahat ng bagay. May mga pagkakataong hindi maiiwasan na pagkumparahin kaming dalawa ng ibang mga tao dahil sa lagi nila kami nakikita magkasama. Sa totoo lang ay hindi ko naman gustong ganoon, lalo pa na nakikita kong sama ng loob sa mukha ni Leslie. Sinasabi ng iba na mas nakakalamang ako sa kaibigan ko
lalo na sa panlabas na anyo. Kung saan madalas tatahimik na lang si Leslie. Naiintindihan ko naman siya. Ako na nga mismo ang nagtatanggol sa kanya at umaawat pag ganong usapan na. Pero ang maganda kay Leslie ay maya-maya lang nakangiti na ulit ito at kakausapin na ako parang walang nangyari. Hindi ko ito nakitaan na sumama ang loob o nagalit sa akin na matindi. Kaya nga nasabi ko sa sarili ko na tunay ko talagang kaibigan ang dalaga. Magandang umaga po, Tia Rosa. Hi, Leslie. Althea, napasyal kang aga. Ay, dariyan ka pala, Althea. Halika, pasok ka. Oh, Leslie, tingnan mo nga ang kaibigan mong ito. Kahit umaga pa lang ay maayos ng damit na suot at nakaayos ng mukha. Kaya ang ganda-gandang dilag eh. Samantalang ikaw, ni hindi ka man lang makapagsuklay. Salamat po, Tia Rosa. Kaya po ako pumunta dito kasi po, gusto ko po sanang ipaalam sa inyo si Leslie. Isasama ko po siya bukas pagkatapos ng tanghalian po sa kabilang baryo lang po. Sa lugar nila Josh. Si Josh, yung nobyo mo ba yon? Opo. Ay bakit, Althea? Ano bang meron sa lugar nila bukas? May sayawan po kasi nagaganapin sa baryo nila. Pagkakataon na po namin na makasayaw ni Leslie, Tia Rosa. Di ba Leslie, gusto mo ring sumayaw? Oo naman, kung papayagan lang ako ni Charosa. Ay, ganun ba? Sige, papayagan ko si Leslie na sumama sa'yo. Basta't huwag kayong magpapagabi. Hanggat maaari, makauwi sana kayo bago mag alas 8 ng gabi. Huwag nang lalagpas pa ng alas 10 ha. Alam nyo naman ang mga kwentuhan dito sa atin na may aswang sa lugar natin. Pero mas mabuti kung mag-iingat na lang ang lahat. Makakaasa po kayo, Tia Rosa. Uuwi din po kami kaagad ni Leslie. Si Nanay Elsie nga rin po sinasabi din ng ganyang bagay na may aswang nga po na nakatira dito sa nayo natin. Ang nanay po. Naniniwala ka ba doon, Althea? Hindi ko po alam kung paniniwalaan ko pong bagay na yon. Wala naman pong pruweba. At wala naman pong pinatay dito sa atin ang aswang na sinasabi nila. Kaya 50-50 pa po. Masaya akong umalis sa bahay nila Leslie ng araw na yon dahil pumayag ang Tia Rosa niya. Sa sobrang excited ko nga para bukas ay bala ko nga ihanda ang pinaka-sexing damit na meron ako. Gusto ko na isa ako sa pinakamagandang dalaga bukas na sasayaw sa gitna. Wala naman akong problema sa nobyo kong si Josh dahil di naman siloso ang lalaki. Ipagmamalaki pa ako lalo nito dahil sa maganda ko at kaakit-akit. Sigurado ko sa bagay na yon. Kahit hindi naman payagan si Leslie ay bala ko pa rin dumalo sa mga ganong sayawan. Pero syempre, mas magiging komportable ako kung kasama ko si Leslie. Iba pa rin kung may kasama akong babae na pupunta sa sayawan sa kabilang baryo. Mababawasan ang hiya ko na sumayaw. At isa pa, alam kong gusto rin ni Leslie sumasayaw sa mga sayawan, lalo na't may mga kalalakihan doon. Single kasing kaibigan ko at gusto rin ito na magkanobyo na. Matagal ko na sinasabi kay Leslie na pwede naman siya magkaroon din ng nobyo kung gugustuhin ito. Pero sabi niya, hindi niya gusto ang mga nagpaparamdam sa kanya dahil meron siyang ibang lalaking gusto. Althea? Althea? Oh, Josh, nariyan ka pala. Pumasok ka na dyan sa tarangkahan. May dala nga pala akong isang pisi ng saging. Galing to sa puno na nasa bakura namin. Uy, salamat Josh. Nag-abala ka pa. Naku, mabigat yata ito Tapos dinala mo pa rito. Hindi naman. Nagbisikleta naman ako. Kaya hindi ako nahirapan na dalhin dito. Ha? Asan ang bisikleta mo? Ayun oh, nakasandal sa bakod nyo. Naku, mas maigi kung ipapasok mo dito sa bakuran. Diyan mo na lang isandal. Sige. Kunin ko lang ha. Oh, Althea. Ano? Sasama ka ba sa akin bukas? Pinayagan ka na ba ng nanay mo? Oo, si nanay pa. Lagi akong pinapayagan nun. Hindi mahigpit ang nanay ko. Gusto nga niya mag-enjoy daw ako sa buhay ko habang dalaga pa ako at wala pang asawa. Ay, di mabuti. Ang bait talaga ni Tia Elsie. Masaya doon, Althea. Mag-enjoy tayo sa pagsasayaw. Sisiguraduhin ko na hindi ka maboboring bukas. Medyo excited na nga ako At alam mo ba, Josh? Oh, ano yun? May sasama ko si Leslie bukas. Pinayagan na siya ni Tia Rosa. Galing ako sa bahay nila kanina. Ipinaalam ko siya sa tita niya. Kaya may kasama ako bukas. Ganun? Oh, bakit parang ayaw mo yata?
Hindi naman sa ganun. Pero basta sabihin mo si Leslie na mag-ayos naman para hindi nakakaya. Dami kasing tao doon na halos mga kaidaran natin. At para may magkagusto na rin sa kanya. Ikaw naman. Nag-aayos naman si Leslie at maganda rin naman siya. Pero mas maganda ka. Sige lang, walang problema kung kasama ang kaibigan mo. Basta, get ready bukas susundin ko kayo. Naku, wag na. Wag mo na kaming sunduin. Kami na lang ni Leslie ang pupunta doon bukas. Naging sobrang saya ng araw ko na yon. Doon sa pinuntahan naming sayawan. Talagang tinodo kong pagsasayaw. Halos lahat ang alam kong pagkending at paggiling ng balakang ginawa ko. Lalo na't marami akong napapansin ng mga lalaki na nakatingin sa akin habang umiindak. Kahit hindi nila sabihin, nakikita ko sa mga mata nila ang paghanga sa akin. Dahil doon, lalo tuloy akong ginaganahan at parang hindi nga ako napapagod sumayaw. Hindi naman ako nakikipag-flirt sa mga lalaki doon. Sabi ko nga sa sarili ko na kapag naging love song ang tugtog, ay tayong kay Josh lamang ako makikipagsayaw ng sweet dance. Dala lang siguro ng edad kung bakit nagiging masaya ako kapag marami nakakapansin sa akin at nagagandahan. Sanay din kasi talaga ako na maging center of attraction mula pa ng pagkabata dahil sa minana ko sa nanay kong kagandahan niya. Isa pa naman siya sa pinakamagandang dalaga ng baryo namin. Oh, Leslie! Bakit nandito ka na? Ayaw mo na bang sumayaw? Ayoko na. Sige lang, magsayaw ka lang doon. Hala, sayang naman ang araw na to. Ang sarap kayang sumayaw kasi ang lakas ng tugtog. Tsaka tingnan mo, ang dami mga kabinataan dito. Sumayaw ka na. Mali mo, may lumapit sa'yo at makipagkilala. Ayoko nang umasa. Kanina nga nagsasayaw na ako malapit sa mga lalaking yan. Wala namang lumapit sa akin Malay mo, nahihiya lang sila. Malay mo, torpe. Pero huwag kang mawala ng pag-asa. Mamaya, may lalapit na rin sa'yo at makikipagkilala din sa'yo. Talaga? Sana nga. Siyempre gusto ko din na may makilala naman ako na taga dito. Kahit isa lang. Kaya nga ako sumama sa'yo dito Oo, Leslie. May makikilala ka din na taga rito. Be positive. Mag-enjoy, okay? Huwag ka puro upo. Tara, umindak tayo doon. Sige, maya-maya Althea. Susunod ako doon. Talaga, promise. Oo. Althea, tara. Sayo pa tayo. Sige pa, tara. Oh, bakit hindi sumunod si Leslie? Nagpaiwan dun sa upuan Sasakit ang puwet nun sa kakaupo. Yaan mo muna. Susunod siya, sabi niya. Gusto rin niya kasi na may lumapit sana sa kanya na lalaki at makipagkilala sa kanya. Nako, sa suot niyang yun, napakamahabang palda. Aasa pa siya na may lalapit sa kanya? Sayawan to. Dapat nag-miniskirt siya guys sa'yo. Oh, shorts. Basta kahit na anong damit nalilitaw ang kaseksyan niya. Kaysa naman nakapalda siya na ang haba pa. Bakit naman? Okay naman ang suot ni Leslie. Kahit mahabang palda niya, sa tingin ko naman bagay naman. Matangkad kaya siya. Nako, Althea, kawawa naman yung kaibigan mo. Hayaan mo, kapag dumating yung pinsan ko mamaya, ako na magpapakilala kay Leslie para maging kapartner siya ngayon. Sayang ang sayawan kung hindi siya magsasayaw at mag-e-enjoy. Talaga? Gwapo ba yung pinsan mo? Hindi naman masyado. Siyempre mas gwapo ako dun, Althea. Sa tingin ko bagay naman sila ni Leslie. Sige pakilala mo ang kaibigan ko sa pinsan mo pag dumating na Dama ko na hindi masaya si Leslie habang naglalakad na kami ng pauwi. Kanina pa ito bad mood. Alam ko naman kung bakit. Wala kasing nakipagsayaw dito. Ni wala man lang nag-alok na makipagsayaw di gaya sa akin na marami ang nagyaya kaso hindi nga lang pumayag ang nobyo kong si Josh. Pero kung pumayag lang ang lalaki, malamang napakarami nakipagsayaw sa akin. Swerte nila. Kahit nga ang pinsan ni Josh na inaakala kong aayaan si Leslie sumayaw nang naging sweet ng tugtog ay hindi nangyari. Nakita ko ngayon na may kasayaw na ibang babae pagkatapos makipagkwentuhan ng sadali kay Leslie. Hindi ko alam kung bakit parang wala talagang karisma ang kaibigan ko sa mga lalaki. Sa totoo lang nasasaktan din ako para sa kaibigan ko. Kaya lang wala naman ako magagawa. Ang tahimik tuloy niya. Gusto ko man kausapin mas minabuti kong hayaan na muna siya makapag-isip at hawakan na lang sa kamay habang naglalakad kami sa may kadilimang kalsada. Kasama naman namin si Josh dahil ihahatid kami dito sa mga bahay namin. Pasado 8:00 na rin kasi ng gabi. May akay-akay siyang bike dahil pag uwi niya, sasakay na lang daw siya sa bike niya para makauwi ng mabilis
dahil takot din siya maglakad mag-isa sa ganong tahimik at madilim na lugar. May mga poste ng ilaw din naman, kaso ay malalayong agwat at hindi ganon kaliwanag ang bombilya. Kaya kapag lumingon ka sa kanan o kaliwa, ay madilim na lugar ang tanging mamamalas ng paningin. Nag-enjoy talaga ako sa party. Halata nga. Kasi parang hindi ka naubusan ng lakas kanina, Althea eh. Napapagod din naman ako. Kaso gusto kong sulitin yung sayawan. Minsan lang kasi magkaroon ng ganong sayawan eh. Dito nga sa aming baryo, walang ganon. Sa tingin ko, sa susunod na taon na ulit mauulit yung sayawan sa baryo niyo, Josh. Malamang nga, Althea. Kaso si Leslie hindi yata naging masaya sa sayawan. Uy, Leslie, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi ka ba nakapagsayaw kanina? Hindi kasi kita nakitang sumayaw puro upo ang ginawa mo. Nagsayaw si Leslie kanina. Nung pagdating pa lang namin, sabay kaming sumayaw agad sa gitna. Ganun ba? Hindi ko nakita kaya akala ko hindi man lang siya nagsayaw. Naisip ko nga baka nahihirapan siya sa suot niyang damit kaya naupo na lang siya. Ano ba kayo? Huwag niyo nga akong pag-usapan. Wala namang problema kung hindi ako nagsayaw. Nagsayaw ako, di ba? Hala, ano yun? Ang alin, Josh? Doon! May nakita akong parang isang balaking itim na nilalang na hindi mawari. Ang bilis niya, biglang nawala. San banda? Wala naman akong nakita. Baka namamalik mata ka lang. Inaanto ka na yata eh. Hindi gising na gising pa nga ako. Nakita ko talaga. Nakamasid kasi sa atin kanina. Tapos, nakita niya siguro na napatingin ako sa kanya. Kaya bigla siyang umalis ng mabilis. Baka tao lang. Nahiya, kaya umalis agad. Parang hindi hugis tao. Malaking itim siya. Parang aliwa yung mga napapanood ko sa pelikula. Nakakatakot naman yan, Josh. Huwag mo kaming takutin ni Leslie. Baka aswang. Ha? Ano ka mo, aswang? May ganun ba? Oo, meron. Sabi ng tsarosa ko. May aswang nga dito sa baryo namin. Yun nga rin ang bali-balita. Matagal na rin na may kasama kaming naninirahan na aswang dito sa baryo namin. Ay, may aswang pala dito. Uuwi pa naman ako mag-isa ngayon pagkatid sa inyong dalawa. Oo, kaya mag-iingat ka. Baka bukas mabalitaan namin na patay ka na. Wakwak na yung tiyan mo at wala nang lamang loob. Grabe naman, Leslie. Tinatakot mo ako Gusto ko pa namang mabuhay ng mahaba. Saka kung sakali ang pangit naman na magiging kamatayan ko, wag naman. Naku, Josh. Tinatakot ka lang ni Leslie. Simula nang mabuhay ako sa mundo, wala pang napabalita na may pinatayang aswang. Sabi nga ng nanay ko, kung meron man, at totoong may kasama kaming aswang sa baryong to, huwag kami matatakot dahil mabait daw ang aswang na yun. Hindi nananakit ng tao. Ay, mabuti naman kung ganun. Makakauwi pa ako ng ligtas sa bahay namin mamaya. Siguro yung nakita kong malaking itim na nilalang, baka aswang yun. At nakikichismis lang sa usapan natin. Baka nakikinig pala siya. At nung nakita ko siya ay umalis na lang. Ano sa tingin mo, Althea? Oo nga, Josh. Baka tama ka. Pwedeng siya yung aswang at namamasyal lang ngayon. Tapos nakita tayong tatlo na naglalakad. Kaya nakinig ng usapan natin. Kaya Josh, huwag ka nang matakot mamaya sa pag-uwi mo. Dahil hindi ka naman sasaktan ng aswang dahil mabait siya. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Althea? Hala, si Leslie ang lakas manakot Oo naman, Leslie. Wala namang sinaktan pang aswang na yun. Kahit nga mga alagang hayop, wala siyang sinasaktan din eh. Kaya huwag mo nang takutin si Josh. Matatakutin pa naman tong boyfriend ko. Nang mga panahon na yon ay buong-buong tiwala ako sa aking kaibigan na si Leslie. Hindi ako nakakapag-isip ng masama laban sa kanya. Totoong kaibigan kasi ang turing ko sa dalaga. Mahal ko si Leslie bilang kaibigan ko. Kahit na minsan nga nakakapagsabi ng negatibong bagay si Josh tungkol kay Leslie, na may napapansin daw itong kakaiba sa dalaga at hindi palagay ang loob nito kay Leslie ay hindi ko pinakinggan. Lagi ko pang pinagtatanggol ang kaibigan ko sa nobyo ko. May sinasabi ang nobyo ko na minsan ay nahuhuli niya si Leslie na masamang tingin sa akin. Na para may lihim na galit sa akin, ay patuloy ko pa rin pinagtatanggol si Leslie sa lalaki. Sinasabi kong ganun lang talagang mata ni Leslie, matalim na parang galit. Pero mabait naman ito at mabuti ang puso. Mabuti naman dahil nakikinig sa akin si Josh. Sinasabi na lang ni Josh sa akin na basta daw, mag-iingat ako at huwag lubos na magtiwala. Akala ko ba, Althea, sasamahan mo ako sa palengke? Sabi mo kahapon, sasamahan mo ako. Nay, nagpapasama sa akin mamaya si Leslie. May pupuntahan kasi siya.
Hindi daw niya kaya mag-isa kaya nakiusap na samahan ko daw siya. Marami pa naman akong kailangang bilhin sa palengke. Mabigat yun. Baka hindi ko kayanin mag-isa lang sa pagbubuhat. Nay, bukas mo nalang bilhin yung ibang bibilhin mo. Promise, sasamahan kita kahit umaga pa yan. Gigising ako ng maaga para samahan ka, Nay. Kahapon nangako ka na sasamahan ako. Tapos ngayon nangangako ka na naman na bukas na lang ulit. Saan ba kasi ang punta ninyong dalawa? Hindi ko rin po alam eh. O siya sige, wala naman akong magagawa kung ayaw mo akong samahang mamalengke. Basta huwag kayong magpapagabi. Umuwi agad ha? Mahirap na. Baka matyempuhan kayo ng aswang. Parehas pa naman kayong babae. Opo, Nay. Sinanay talaga. Ikaw nga nagsabi na huwag matakot sa aswang dahil mabait siya at hindi naman pumapatay. Oo nga, sa tanda ko na ito. Wala pa akong nabalitaan na may pinatayang aswang na sinasabi nila. Kahit sa mga kalapit na baryo. Pero mas mabuti na rin ang nag-iingat, anak. Opo, Nay. Uuwi din ako kaagad. Promise. Ay, malapit na talaga, Leslie. Sure ka ba na malapit na? Oo, bandaro na lang. Salamat naman kung ganon. Ang layo na nitong nalalakad natin. Wala na nga mga bahay eh. Ay, pagod na talaga ako, Leslie. Bakit kasi dito kayo makikita ng sinasabi mo? Gusto niya kasi walang tao, baka mahiyain. Sinama lang kita dahil gusto kong makilala mo rin siya. Alam mo na, we're friends, di ba? Alam ko, pero kung di lang kita kaibigan, hindi ako sasama sa ganitong lugar. Ang layo na nito sa baryo natin. Malapit na nga ito sa sementeryo ah. Ang weird ng ka-eyeball mo. Hayaan mo na. Matagal ko naman na itong ka-textmate, kaya may tiwala na ako dito. So, wakas nga nagyaya siya na magkita na kami. Tara, dun tayo sa banda doon. Baka nandun siya. Naiya lang lumabas. Sige, sana gwapo yung ka-textmate mo para worth it ang pinunta natin dito, no? Dun tayo sa malaking puno. Wow! Ang laki naman ng puno na yan. Huwag na kaya tayo dyan. Medyo nakakatakot, baka may ahas pa dyan. Tara na, Althea. Doon na tayo. Baka nandun na yung ka-eyeball ko. Tsaka wag kang matakot, kasama mo naman ako. Sige na nga. Napilitan akong sumunod sa kanya papunta sa malaking puno na may talahib na nakapalibot. Nagtataka man, sumigi na lang ako para matapos na rin at ang makauwi na kaagad. Medyo nakadama ako ng takot sa lugar na kinalalagyan namin. Dahil hindi pa kasi ako nakarating sa parteng yun ng baryo namin. Napansin ko na nag-iba ng mood ang kaibigan ko. Naging seryoso ito habang palakad kami sa dakong yon at ipinasok ang dalawang palad sa magkabilang bulsa na parang may kinakapa. Nakatalikod sa akin si Leslie, nakaharap sa mga talahib. 2 minuto ang lumipas. Nandito na tayo, tawagin mo na siya. Oo, teka lang. Sana gwapo siya kapag nagkataon. Siya ang unang magiging nobyo mo, Leslie. Boyfriend agad? Wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay. Di nga, Leslie. Ayaw mo pa magka-boyfriend? Maniwala ako sa'yo. Ayaw pa. Kasi hindi pa available yung gusto ko. Kapag available na siya, siguro magjojowa na ako. Ala, pero kung hindi sinasabi sa akin ha, meron ka na palang nagugustuhan? Hindi ka malang nagsasabi sa akin? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ako lahat nalalaman mo. Hindi naman dapat lahat sinasabi eh. Dapat may boundaries din at may privacy. Kahit magkaibigan pa tayo. Sino ba siya? Kilala ko ba siya? Taga sa atin ba na lugar? Bakit ayaw mong sabihin sa akin kung sino siya? Saka ko na ikukwento sa'yo. Sige, ikaw ang bahala. Oo, ako talagang bahala. Tawagin mo na kaya siya. Lakasan mo ang boses mo. Wala namang ibang tao dito eh. Tayong dalawa lang. Di kaya naiinip na siya? Sabi mo kasi 4:00 ng hapon kayo magkikita. Pasado 5:00 na kaya. Huwag kang mag-alala. Ang sabi niya maghihintay siya sa akin kahit na anong mangyari. Hindi daw siya aalis hanggat wala ako. Galit ka ba, Leslie? Bakit parang galit na ang tono ng pagsasalita mo? Baka na kasi abutan na tayo ng dilim dito kaya minamadali kita na tawagin mo na siya. Kulit mo kasi. Basta maghintay ka dyan. Huwag kang magmadali. Ang sungit mo. May dalo ka ba kaya ka ganyan? Tsaka para saan yung hawak mo na maliit na botelya? Ano yung likidong nasa loob ng botelya? Alam mo, ang weirdo mo. Ito ba? Anong laman nitong botelya? Hulaan mo, Althea, kung ano to. Ha? Ginawa mo pa akong manghuhula. Nasa na ba kasi yung ka-eyeball mo, Leslie? Hindi ko alam eh. Baka hindi na dumating.
Kaya dalawa na lang tayo dito. Walang ibang tao sa paligid. Tayo lang dalawa. Anong ibig mong sabihin? Pinagod mo lang ako na samahan ka dito? Anong problema mo, Leslie? Parang kang nabubuang na you're impossible. Huwag kang mag-alala, Althea. Kahit hindi dumating ang ka-eyeball ko, magiging exciting pa rin kahit dalawa lang tayo dito. Sigurado ako doon. Hindi ko talaga maintindihan ang kaibigan ko. Mabilis na nag-iba ang aura nito na parang galit na galit sa akin batay sa pagkakatingin nito. Matalim ang mga mata habang nakatingin sa akin. Habang hawak nito sa kanang kamay ang botelya na hindi ko mahulaan kung ano ang namang likido. Nakatama tuloy ako ng kaba, takot sa kung anong binabalak ni Leslie sa akin. Ayoko sanang isipin na may gagawin itong masama dahil magkaibigan kami. Isa pa, wala akong atraso sa kanya at hindi rin kami nag-aaway. Pero bumubulong ang sarili ko sa akin na mapapahamak ako. Sumisiksik sa isip ko na isang patibong ni Leslie sa akin. Kung bakit nagpasama ito sa malayong lugar na yon at hindi naman pala totoo na may kikitain itong ka-eyeball. Nagsimula na itong humakbang papalapit sa akin. Kaya medyo napaatras ako. Sinabi ko na lang sa sarili ko na kung may gagawin hindi maganda si Leslie, lalaban ako. Hindi naman kami nagkakalayo ng taas at laki ng katawan. Magagawa ko naman siguro ang lumaban. Bakit, Leslie? Anong gagawin mo? Bakit ka lumalapit sa akin? Umayos ka nga. Tinatakot mo na ako. Bakit, Althea? Natatakot ka ba sa akin, ha? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Leslie, kaibigan kita. Kung wala naman pala yung ka-eyeball mo, umuwi na lang tayo bago pa dumilim. Ayoko pang umuwi. Naku, Leslie, nagagalit na ako sa'yo Mahirap umuwi ng madilim ng lalakaran natin. Ano kung magalit ka? Tsaka wag ka nga magmadali. Wala pa nga tayo sa exciting part eh. Pero sige, kung nagmamadali ka at naiinip ka na, okay. Leslie, anong binabalak mo? May gagawin ka sa akin na masama? Gusto mo na talagang malaman? Hindi kita maintindihan. Eto na. Sasabihin ko na sa'yo, Althea, kung anong gusto kong mangyari. Ano bang nangyayari sa'yo? Gusto kong pumangit ka, Althea. Ano? Anong sinasabi mo, Leslie? Hindi mo narinig? Gusto ko na pumangit ka at kung seswertehin, ay mawala ka na sa landas ko. Anong? Hindi ka nagkakamali sa narinig mo, Althea. Alam mo ikaw, hindi ka makaramdam eh. Alam mong ikaw na nga ang sikat, ang gusto ng lahat, ang pinapantasya ng mga kalalakihan. Lalo kapag nagpapapansin sa kanila. Nagsusuot ka pa talaga ng mga damit na litaw ang katawan mo. Dahil ang gusto mo, lahat ng atensyon nasa iyo. Lalo kapag nagpapaganda sa kanilang lahat. Feeling artista ka sa lahat ng sandali. Para kang laging nagmamodel kung manamit. Hindi naman. Pinagmumukha mo akong alalay lagi. At naiinis ako sa ganon. Pero ito ka, hindi ba lang makaramdam? Parang masaya ka pa na maganda ka't pangit ako? Hindi ganun, Leslie. Wala akong ganung isip sa'yo. Sawang-sawa na ako sa ganon. Nakunin ang mga tira-tira mo lang. Akala mo hindi ko alam na kapag ayaw mo sa isang lalaki pinipilit mo sa akin, tinutulak mo sa akin. At dahil doon mas lalong tumitinding galit ko sa'yo. Ayoko ng ganon. Lalo mo akong pinagmumukhang pangit. Hindi naman talaga ako pangit, Althea. Oo, Leslie, hindi ka pangit. Huwag mong isipin yun. Tumigil ka! Kaya naisip ko na dapat ipumangit ka na. Para hindi ka na mag-feeling na isa kang Reyna Elena na laging dapat humakot ka ng atensyon ng lahat. Malandi ka? Kahit nobyo mo na si Josh, nagpapapansin ka pa rin sa ibang lalaki. Ginagamit mo pa ako? Hindi. Hindi totoo yan, Leslie. Ano hindi totoo? Anong akala mo sa akin, bobo? Alam mo ba, na kapag pumangit ka na, sigurado ako na aayawan ka na ni Josh. Maaari nang malipat sa akin ang pagtingin niya dahil pangit ka na. Leslie, may gusto ka ba sa boyfriend ko? Wala kang pakialam kung may gusto man ako o wala. Basta ang mahalaga, maging pangit ka na. Kung ano man ang binabalak mong masama, huwag mo nang ituloy, Leslie. Mahawa ka sa akin. Kaibigan mo ako. Magkaibigan tayo. Ikaw lang ang nag-iisip na magkaibigan tayo. Kasi ako, matagal ko nang ayaw na makipagkaibigan sa'yo. Ikaw lang tong lapit ang lapit sa akin dahil ginagamit mo ako. Hindi totoo yan, Leslie.
Huminahon ka. Mag-usap muna tayo ng maayos. Aga ako humingi ng tawad sa lahat ng mga kinagalit mo sa akin. Sa lahat ng tingin mong kasalanan ko sa'yo. Huli na, Althea. Dahil sinagad mo na ako. Sagad na ang tanging gusto ko na lang ay masira yung pagmumukha mo. Leslie! Wag! Nakaisang atras pa ako habang mabilis na binubuksan ni Leslie ang botelya. Kasunod yun ay itinapon niya sa mukha ko likido na laman ng botelyang hawak niya. Naibaling ko pa kaliwa ang mukha ko dahil sa gulat. Naramdaman ko na nabasa ng likido ang kanang pisngi ko, kaya napaupo ako. Narinig ko ang malakas na tawa ni Leslie. Pagkatapos ay nagsimulang maramdaman ko ang mahapding pakiramdam sa kanang pisngi ko. Napakahapdi na parang sinusunog ang balat ko kahit wala namang apoy. Nasa isipan ko na baka asido ang tinapon ni Leslie sa mukha ko. Gusto pala ni Leslie masunog ang mukha ko para pumangit nga ako. Napasigaw ako dahil sa sobrang sakit na nadarama ko. Yung hapdi at kirot na noon ko lang naramdaman sa tanang buhay ko. Si Leslie? Imbes na maawa sa ginawa niya sa akin, narinig ko pang mas malakas niyang tawa na parang nagwawagi ang damdamin nito dahil nanalo siya at nagtagumpay siyang saktan ako. Ni hindi ko naisip noon na magagawa na aking kaibigang saktan ako dahil naging mabait naman ito sa akin na kung minsan ay sunod-sunuran pa sa mga sinasabi ko dito. Pangit ka na, Althea. Sunog ng balat mo sa mukha. Ang pangit mo na. Leslie, tulungan mo ako. Sobrang sakit ng nararamdaman ko. Maawa ka, tulungan mo ako. Babay, Althea. Mag-isa ka na dito. Iiwan na kita. Huwag mo ko iwan dito, Leslie. Tulungan mo ako. Bahala ka na sa buhay mo. Pangit ka na, Althea. Sa wakas, pangit ka na. Leslie! Huwag mo ko iwan dito, please! Leslie! Wish ko lang na may makarinig sa'yo dyan. Aray ko! Ang sakit! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Nay! Nay, tulungan mo ako, Nay! Sana pala sinamahan na lang kita sa palengke. Dapat ikaw na lang ang pinili kong samahan kesa kay Leslie. Naisip palang traitor na kaibigan. Masama siya. May balak pala siyang masama sa akin. Nay, tulungan mo ako. Sobrang yapti. Ang sakit. Ang hihina na ako, Nay. Tulong! Lingid sa kaalaman ng lahat ay totoo ang haka-haka na may nabubuhay talagang aswang sa lalawigan na yon. Siya si Gigi ang maharot at malanding binabae sa umaga. Malaking hayop sa gabi at nagiging aswang kapag kabilugan ng buwan. Masaya siya ng sandaling yon dahil nanganak ng 12 biik ang alaga niyang baboy. Ibig sabihin, marami siyang reserbang pagkain kapag kinailangan niyang kumain ng sariwang karne dahil sa pagiging aswang niya. Marami siyang alagang hayop sa bakuran niya katulad ng mga manok, kambing at mga baboy na matatagpuan sa pinakaliblib at mataas na bundok sa lalawigan na yon. Wala pang naligaw na tao sa lugar niya dahil sa masyado ng malayo sa kabayanan. Pinili niya ang ganoong tirahan para malayo na rin siya sa mga taong mapanghusga. Na iniisip na kapag aswang ay pumapatay at kumakain ng lamang loob ng tao. Ayaw niya na machismis siya at gusto niyang mamuhay ng normal katulad ng kanyang mga magulang na naging mabubuting aswang din. Dahil sa masaya siya, kaya naisipan niya maglibot hanggang sa kung saan siya dadalhin ang katawan niya. Kaya niya mag-anyong malaking hayop kaya mabilis siyang nakakarating kahit na malayo pa yan. Hindi niya inaasahan na makakarinig siya ng mga sigaw, kaya naisipan niyang tuntunin ang tunog na naririnig niya. Kaya niya kasing marinig kahit kilometro pang layo. Isa yun sa mga abilidad niya bilang isang aswang. Kasunod na narinig niya ay ang pag-iyak, kaya lalo pa siyang lumapit. Ang iyak ay naging hikbi. Parang nararamdaman niya na may napakasakit na tinitiis ang babaeng umiiyak. Kung saan naabutan niya ito nakasalampak sa lupa, nakayuko, natatabingan ng mahaba nitong buhok ang mukha. Parang nanghihina na ito, kaya nag-alala siya. Never pa siyang lumapit sa karaniwang tao, kaya gusto sana niyang lumayo. Pero nang makita niyang bumagsak ang ulo nito sa lupa ay nag-alala siya. Mabilis siya nagbalik sa pagiging tao.
Sinasabi ng sarili niya na dapat niyang tulungan ang babae dahil nangangailangan ito ng tulong. Pero may pumipigil sa kanya na iuwi ito sa kanyang kubo. Bukas pa naman ng gabi ay kabilugan ng buwan. Pero hindi kaya ng konsensya niyang iwan ito doon. Aray ko! Ang sakit ng ulo ko. Parang ang tagal ko nakatulog. Teka, nasan ako? Bakit nakahiga ako sa papag na to? Wala akong matandaan ha. Paano akong napunta rito? Anong lugar to? Ang dilim. Buti may munting gasera na nakasindi. Parang kubo ito Pero hindi ko alam kung saan kubo ito. O kaninong kubo ito. Taray ko, ang mukha ko. Ang kirot. Sobra. Teka, puno ng sugat ang kanang pisngi ko. Leslie, paano mo nagawa sa akin to? Bakit, Leslie? Nay, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Ang mukha ko, Nay, sunog. Pinuhusan ako ng Leslie ng asido, Nay. Diyos, tulungan mo ako. Si Leslie, sinunog niya mukha ko. Anong ingay yun? Parang may malaking hayop ang tunog at parang nagwawala. Natatakot ako. Tulungan mo ko na. Tayo ko pang mamatay. Natatakot ako. Ano yung naririnig ko? Teka, may bintana. Baka pwede makasilip ako doon para malaman ko kung ano yun. Taray ko, tinampis ni ko. Wala akong magagawa kundi tiisin ang sakit. Sino kayang may mabuting loob ang nagdala sa akin dito? Ang huling natatandaan ko, nandun ako sa liblib na lugar. Iniwan ako ni Leslie pagkatapos ng isabuyan ng asin ang mukha ko. Nakakatakot. Parang halimaw aswang. Diyos ko, huwag naman po sana. Nandito ba ako sa teritoryo ng aswang na sinasabi nila? Paano napunta ako dito? Baka gagawin akong pagkain ng aswang kaya ako nandito. Siya ba nagdala sa akin dito? Teka, sisilipin ko sa bintana. Maliwanag ang buwan. Ibig sabihin, bilog ang buwan ngayon. Kaya siguro may aswang. Nailigtas mo ko. Ayoko pang mamatay. Ano yung nakita ko? Malapit sa puno. Parang ang laking hayop. Hindi ako pwede magkamali. Maliwanag ang buwan kaya kitang-kita ko. Hindi anyong tao yun. Parang halimaw. Diyos, tulungan mo ko. Sana marinig mo ko. Tulong! Ayoko pang mamatay. Dahil sa sobrang takot ko, hindi ko na nararamdaman yung makirot ko mukha. Parang namamatid na buo kong katawan. Teka, naku, papalapit na yata siya. Nararamdaman ko na mga yabag niya. Kitapusin ko na yata. Nasa tapat na siya ng pinto. Mamamatay na ba ako? Pagkatapos akong gawing pangit ni Leslie, kaya naman magiging pagkain ako ng aswang. Wag! Bumubukas ng pinto. Papasok na dito ang aswang. Totoo palang may aswang. Sino ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ka tao. Aswang ka. Nakakatakot ang itsura mo. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lapit. Nakikita mo ba itong hawak ko? Masakit to kapag pinalo ko to sa'yo. Huwag kang nalapit. Masasaktan ka talaga dito. Huwag kang nalapit. Ayoko pang mamatay. Kung aswang ka at kakainin mo ako, huwag. Please, huwag naman. Huwag. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Huwag kang nalapit sa akin. Isa kang aswang. Natatakot ako sa'yo. Huwag mo akong kainin. Hindi nga kita kakainin o papatayin. Busog na ako sa kinain ko sa labas. Magunos dili ka. Nakakatakot lang ang itsura ko
dahil kabilugan ng buwan. Pero wag ka. Bukas, isa na akong Diyosa ng kagandahan dito sa gubat. Magugulat ka sa ganda ko. Wag! Pakiusap, lumayo ka! Ay, nawalan pa ng malay. Dahil siguro sa sobrang takot sa akin. Sinabi ko na nga, hindi ko naman siya sasaktan. Ayaw makinig ng girl na to. Hindi naman kaya nakakatakot ang itsura ko. Oy! Oh, sino ka? Ako ba to? Hala, nakakatakot nga ang itsura ko. Kaya ka pala natakot ng sobra. Duguan kasi ang bibig ko dahil sa nilantakan ko yung isa kong manok. Nakakagutom naman kasi. Dahil sa sobrang takot ko ay hindi na kinaya ng aking sistema. Hindi ko sukat akalain na darating sa punto ng buhay ko na makakakita ako ng aswang na noon ay hindi ko pinaniniwalaan. Mata sa mata, nakita ko ang nakakilabot na anyo nito. Malalaki at bilog na mata na parang galit na galit, na may napakalaking bunganga na parang kakasya ang aking ulo sa laki. Mahaba din ang dila nito na may tumutulo pang likido sa pagitan ng matatalim ng ngipin at duguan pa ito. Ang buong katawan nito ay puno ng balahibong itim. Totoong nakakakilabot ang anyo nito. Parang isang nilalang na nanggaling sa ilalim ng lupa. Dahil nga sa sobrang panghihilakbot ko, tuluyan na nagdilim ang lahat sa akin. Wala na akong maalala pa sa nangyari. Tinakasan ng isip ko ang lahat, kaya nawalan na ako ng malay. Buhay pa ako? Magandang umaga. Sino ka? Huwag kang lalapit sa akin. Ikaw ba yung aswang kagabi na pumunta dito sa loob? Ikaw yata yun. Please, nagmamakaawa ako. Huwag mo akong papatayin. Huwag mo akong kakainin. Ayoko pang mamatay. Maghunos dili ka, Inday. Ikaw ba yun? Nakita ko kagabi na may pumasok ditong aswang. Waling mo yata yun. Sobrang nakakatakot ang itsura niya. Kaya siguro ako nawala ng malay dahil sa matinding takot. Korek ka dyan. Ako nga yung aswang na pumunta dito kagabi. At kaya ako nagpunta dito dahil kubo ko to. Gusto ko sana magpahinga habang bumabalik ang itsura ko sa pagiging Diyosa. Ang kaso, nakalimutan ko na may bisita pala akong tao. At mali ka, girl. Dahil hindi naman kita papatayin o kakainin eh. Eh di sana, wala ka na ngayon, di ba? At hindi ka na dyan nagising sa higaan ko, no? Ikaw yun? Aswang ka? Sigurado ka pang hindi mo ako sasaktan? Oo nga. Hindi mo ako kakainin? O kukunin yung lamang loob ko? Hindi. Kahit isa kang aswang? Oo nga. Ang alam ko sa mga aswang, kumakain ng lamang loob ng tao at pumapatay. Yes, ganun nga ang aswang. Pero ako, sa tanda ko na to, ay wala pa akong sinakta na tao. Maliwala ka, Inday. Buti naman kung ganon. Kasi ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makauwi sa bahay namin at makasamang nanay ko. Ibig sabihin, kakaiba ka sa normal na aswang dahil hindi ka kumakain ng tao. Ganun ba yon? Yung kasing sinasabi ng mga tao na ang aswang, ang pagkain nila, lamang loob ng tao. Maaari, Inday. Mula pa kasi nung malita ko, sinanay na ako ng mga magulang ko na masyahan lang sa mga hayop na pagkain. At kabilin-bilinan sa akin ng mga magulang ko na wag daw akong mananakit man lang ng mga tao. At para magawa ko yon, ay dapat lang na malayo ako sa lugar ng mga tao. Wag na wag daw akong lalapit sa tao para wag akong matukso na tikman ang laman loob nila. Mabuti naman kung ganon. Kaya sa haba ng buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng tao, Inday. Kaya kung ako sa iyo, hindi ako matatakot. Mahabang panahon ka nang nabubuhay? Matanda ka na bang aswang? Oo naman. Malapit na nga ako mag-70 anyos sa tingin ko eh. O baka nga mas matanda pa ako sa inaakala ko. Alam mo na, wala naman kaming kalendaryo dito sa bundok. Hindi ko nga rin alam ang saktong petsa ng kapanganakan ko. Sinabi yun sa akin dati ng inay nung nabubuhay pa siya. Pero nakalimutan ko na yun eh. Ang binibilang ko lang dito ay ang pagbilog ng buwan. Ha? Matanda ka na? Oo, bakit? Talaga? Parang hindi halatang matanda ka na. Ay, parang gusto na kita, Inday. Walang halong biro. Si nanay kasi magsi-50 anyos na. Ay, hindi pala. 48 pa lang nanay ko pero parang mas matanda siya sa'yo ng konti.
Gusto na talaga kita, Inday. Nagsasabi ka ng totoo. Ang galing naman. Maalaga kasi ako sa katawan ko, kaya ganoon. Kaya ko pa nga mas pabatay ng itsura ko kung gugustuhin ko. Talaga? Yes! Maalam ako sa mga herbal na pampaganda. Alam mo na, ako ang diyosa ng kagubatan na to dito sa teritoryo ko. Kaya dapat lang na mas maganda pa ako at manatili akong maganda. Tuwing kabilugan ng buwan, pumapangit ako. Tulad kagabi, yucks, nakakadiri ang self ko. Nakakatuwa ka. Alam mo, parang ang sarap mong kasama lagi. Parang nawawala na yung takot ko. Yung malungkot ay kaya mong pasayahin. Malungkot ka ba, Inday? Sa totoo lang, oo. Sobrang lungkot ko talaga ngayon. Kaya nga salamat at may nakakausap ako ngayon. Parang alam ko na kung bakit malungkot ka. Dahil sa... Pero bago ka maging malungkot ng tuluyan, kilala mo na ba ako? Ay naku, hindi pa pala. Anong pangalan mo? Ako si Gigi, ang diyosa ng lugar na to. Akala ko Diyosa ng aswang. Gigi. Biro lang. Pwede din naman. Tama din naman dahil aswang ako. Pwede din pala akong tawaging diyosa ng mga aswang. Nakakatuwa ka talaga. Nakakalimutan ko yung kalagayan ko dahil sa'yo. Ako naman pala si Althea. Sa tansya ko ay mag-iisang linggo na akong hindi nakakauwi sa amin. Kaya sigurado ko na sobrang nag-aalala na ang nanay ko sa akin. Tiyak na hindi na magkanda-ugagang nanay ko sa paghahanap. At baka pati sa mga karatig naming baryo, naghahanap na rin ito kasamang nobyo ko. At si Josh, alam ko na sobrang nag-aalala na sa akin. Siyempre, ang traidor kong kaibigan na si Leslie. Hindi aamin niyo na siya ang may dahilan ng aking pagkawala. Alam ni nanay na si Leslie ang huli kong kasama nang mawala ako. At alam ko na hahanapin ako ni nanay sa bahay ni Leslie. Pero hindi aamin si Leslie sa krimen na ginawa niya sa akin. Hindi nito sasabihin kanino man na sinabuyan niya ako ng asido sa mukha para pumangit. Dala ng inggit nito. Baka nga sobrang saya ni Leslie dahil hindi pa ako nakakauwi. Naalala ko na kwento sa akin ni nanay ang tungkol sa pagpunta niya kina Leslie. Aling Rosa! Aling Rosa! Oh, Elsie, nandito ka ulit. Hindi pa rin ba umuuwi ang anak mong si Althea? Hindi pa. Hindi pa nga. Hanggang ngayon wala pa rin sa Althea. Kaya sobrang pag-aalala ko na sa aking anak. Halika nga dito, Elsie. Pumasok ka dito sa loob at maupo ka. Oh, sige. Papasok nga ako muna sa loob ng bahay niyo. Para na akong mahihimatay sa pagod. Sa paghahanap sa aking anak. Nasaan ba si Leslie? Nasa loob pa ng kwarto niya, baka tulog pa. Hindi pa bumabangon. Teka, ikukuha muna kita ng tubig nang makainom ka. Sige. Salamat. Oh, etong tubig. Uminom ka muna. Salamat ulit. Hindi ba talaga alam ni Leslie kung saan nagpuntang anak ko? Hindi daw niya alam eh. Yun ang sabi niya. Kasi daw naghiwalay na sila ng landas dahil may pupuntahan pang araw ang anak mo. Ayaw niya na daw sumama kaya umuwi na siya. Ang sabi pa nga daw ni Leslie kay Althea ay umuwi din agad dahil gabi na. Nag-uulang daw ang anak mo. Naku, ganun ba? Saan naman kayang lupalop nagpunta si Althea? Ilang araw na siyang hindi nakakauwi. Sobra na akong nag-aalala, Rosa. Anong gagawin ko? Kumalma ka lang, Elsie. Baka naman may pinuntang kaibigan sa malayong lugar kaya hindi siya nakauwi agad. Naniniwala ko na maayos si Althea. Nabuhay siya at babalik din siya. Huwag ka muna mag-isip ng negatibo. Sana nga, tama ka. Kasi sobrang nag-aalala na talaga ako sa anak ko. Hindi na ako nakakatulog sa gabi. Ay naku, Elsie, baka naman magkasakit ka na niyan. Baka kapag umuwi na si Althea ay may sakit ka na niyan. Hindi ko kayang makatulog kahit nga ang kumain. Hirap na akong sumubo. Dahil sa nawawala nga ang anak ko. Ang ikinatatakot ko pa, baka totoo ang sabi-sabi dito sa lugar natin. Anong sabi-sabi? Ano yun, Elsie? Yung matandang kwento dito sa baryo natin, na may aswang dito. Ay naku, Elsie, totoo ba yun? Baka kinuha ang anak ko, Rosa. Baka kinuha ng aswang.
kapag tama ako ng hinala. Baka patay na ang anak ko ngayon, Rosa. Ay nako Elsie, huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi naman siguro. Wala pa namang nakakita ng aswang dito sa lugar natin. Totoo yan, Tiyang Rosa. May aswang dito sa baryo natin. Leslie, gising ka na pala. Anong sinasabi mo na totoo ang aswang? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Lalong natatakot si Elsie dahil sa sinasabi mo. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Totoo nga, Tia Rosa. Paanong totoo? Alam mo kahit na maraming kwento sa lugar natin ang tungkol sa aswang. Ang totoo nga bata pa ako may ganyang kwento na. Pero wala pang nakakita. Wala nga nakapagpatunay na may aswang nga. Nakita namin ang aswang, Tiyang. Magkakasama kaming 3. Si Althea, si Josh at ako. Ano? Talaga ba? Nagsasabi ka ba ng totoo, Leslie? Paano niyo nakita? Saan niyo nakita ang aswang? Ang anak ko, baka kinain na ng aswang, Rosa. Ay nakong bata ka. Baka gumagawa ka lang ng kwento lalo mo kaming pinag-aalala kay Althea. Kasama mo ka mo ang anak ko nang makakita kayo ng aswang. Paano? Wala namang naikwento sa akin si Althea. Saan niyo nakita, Aberga? At kailan yan, Leslie? Nung dumayo kami sa sayawan sa baryo nila, Josh. Tandaan nyo? Medyo ginabi kami. Naglalakad kami nun habang nag-uusap. Nang mapansin namin ang malaking hayop sa di kalayuan. Napakalaki niya at kulay itim siya. Paano niyo nalaman na aswang naman yon? Ang sabi mo, hayop. Di ba ang aswang nag-aanyuring hayop? Hindi karaniwan ang hugis at laki niya at maitim na sobra. Parang nakikinig siya sa usapan namin. Tapos nang napansin namin siya, ang bilis niyang nawala sa dilim. Nakita niyo ba ang itsura? Anong itsura ng aswang? Hindi po madilim kasi. Hindi niyo naman pala nakita. Paano niyo nasabing aswang? Sabi po ni Josh. Ay naku Leslie, tama na. Lalong natatakot sa'yo si Elsie. Dapat maging positibo lang tayo. Huwag muna nating ipalagay na kinuha ng aswang sa Althea. Hindi kaya nagkagusto ang aswang kay Althea? Di ba maganda si Althea? Baka dinukot ang kaibigan ko at balak din gawing aswang. Wag naman sana. Nagkagusto. Ay Leslie, kung ano-ano yung iniisip mo, hindi yan nakakabuti. Di ba't kayong dalawa ni Althea magkasama ng araw na yon nang mawala si Althea? Bakit nagkahiwalay kayo? Kasi Tiyang, umuwi na ako dahil gabi na. Si Althea may pupuntahan pa daw. Sabi ko pagod na ako kaya hindi ko na siya masasamahan. Sinabi ko na ingat na lang siya at umuwi agad dahil gabi na. Nako ang anak ko, Leslie. Saan kayo nagpunta? Lahat halos ng mga kaibigan, mga naging kaklase niya at ilang malalapit sa baryo, napagtanungan ko na. Pati nga si Josh na nobyo niya, wala na ring tigil sa paghahanap sa kanya. Pero wala! Wala daw nakapansin. Hindi daw nagagawi ang anak ko sa kanila. Huminahon ka Elsie, huwag ka mawalan ng pag-asa. Buhay pa ang anak mo. Baka may problema lang kaya hindi pa nakakauwi. Pero dama ko na buhay ang anak mo, Elsie. Paano mo nasabing buhay? Ilang araw na siyang hindi umuwi. Buhay si Althea. Kasi wala pa naman tayong nababalitaan na bangkay na natagpuan, hindi ba? Kaya sigurado ako na buhay pa siya. Paano Tiyang Rosa kung... Ay nako Leslie, sa mga sinasabi mo, mas hindi nakakatulong. Mas lalo mong pinag-aalala itong si Elsie. Teka, saan ba kayo nagpunta ni Althea nung araw na yon para mapuntahan natin? Malay mo nandun si Althea. Ha? Tama, Leslie. Saan ba kayo huling nagpunta? Ang sabi ni Althea sa akin ay nagpapasama ka daw sa kanya. Pinipilit mo daw siya. Kaya hindi niya ako masasamahan sa palengke nung araw na yon. Ha? Siyang nagpapasama sa akin, hindi po ako. Pero ang sabi niya ay ikaw, Iha. Nagpapasama ka daw sa kanya. Bakit magkaiba kayo ng sinasabi? Ang paalam pala ni Althea sa nanay niya ay ikaw ang nagpapasama. Tapos ngayon sinasabi mo sa amin na si Althea nagpapasama sa iyo. Ano ba talagang totoo, Leslie? Totoo naman pong sinasabi ko, Tiyang Rosa. Sige, Leslie. Kung si Althea ang nagpasama sa iyo, saan naman kayo nagpunta ng araw na yon? Kung saan man kayo nagpunta, Leslie,
Mas mabuti siguro kung puntahan natin ang lugar na yon. Baka nandun pa ang anak ko. Baka kasi kailangan niya ng tulong kaya hindi siya makauwi. Sige po. Pero baka pwede na bukas na lang o sa makalawa. May kailangan kasi akong kitain ngayon na kaibigan ko kaya hindi ko kayo masasamahan. Ganun ba, Leslie? Ang anak ko, nasaan na kaya siya? Althea, anak, nasaan ka na kaya napadpad? Umuwi ka na, anak! Muli na naman akong naiyak nang tingnan ko ang sarili ko sa salamin. Sa totoo lang, kahit ilang araw na mula na mangyaring masabuyan ng asidong mukha ko, ay damang-dama ko pa rin ang kirot. Mahapdi pa rin ang aking pisngi. Tinitiis ko lang. Wala naman akong magagawa kundi ang tiisin. May ipinapahid si Gigi ng mga langis at likido. Makakatulong daw yon para mawala ang kirot. Kapag daw natuyo ng balat ko, ay saka nito sisimula naman na alisin ang sunog sa aking pisngi. Naikwento ko na kay Gigi ang buong pangyayari sa pagitan namin ni Leslie. At nakita ko sa mukha nitong galit. Parang mas galit pa nga ito sa traidor kong kaibigan. Gusto ko na sanang umuwi para makita ko ng nanay ko. Dahil alam ko na matindi na ang pag-aalala nito sa akin. Hindi ko naman magawa. Ang sabi kasi ni Gigi, tutulungan niya ako na gumanda. Nangako pa ito na ipapalik ang makinis ko mukha. Kaya pinaniwalaan ko yon. Wala kasi kaming pera para ipagamot ang aking mukha. Ayokong umuwi na pangit. Ayokong makita ko ng lahat na hindi maganda. Mas lalong hindi ko kakayanin. Mas lalong ayoko makita ko ni Josh na ganito. Kaya pilit kong gilalakasan ang loob ko. Nagtitiwala ako kay Gigi na mapapaganda niya muli ako. O Inday, bakit ang lungkot mo naman dyan? Hindi ko lang maiwasan na malungkot. Naalala ko si Nanay Elsie. Sobra na siya nag-aalala sa akin. Alam ko na baka maya't maya umiiyak siya dahil sa akin. Mag-isa lang kasi akong anak niya eh. Simula pagkabata, hindi pa ako nahiwalay sa kanya. Ngayon pa lang. Ay ganoon? Nakakalungkot nga talaga. Ako nga din eh. Nung namatay si ina, parang gusto ko na rin lang mamatay sa lungkot. Lagi ko lang inaalala ang biling niya na magpakatatag ako. At gusto daw ng inay ko na mabuhay pa ako ng mahaba. Pero ikaw naman, Inday, buhay na buhay pa ang nanay mo. Kaya huwag ka masyadong malungkot. Hindi ko lang kasi maiwasan talaga, Gigi. Alam ko naman na makakauwi ako ng ligtas sa amin. Tsaka mabuti ka namang aswang. Naniniwala ako na hindi mo ako sasaktan. Aayusin mo pa ang nasira kong mukha. Oo, gagawin ko ang lahat para maibalik ko ang maganda mong mukha. Para dalawa na tayo maganda na ulit, di ba? Magiging Diyosa ka rin ng kagandahan. Sana nga, no? Sana magtagumpay ka sa mga gamot na ginagawa mo. Magtiwala ka, Inday. Dahil alam ko na mabisa ang mga gamot na nakasulat sa pulang libro ng inay ko. Ako nga rin magpapahid din ako eh. Para mas lalo pa ako maging Diyosa ng kagandahan. Alam mo ba na yung mga hayop kong alaga? Ay nako, nai-inlove na rin sa akin. Dahil sa sobra kong ganda. Buti naman at ngumiti ka na. Gusto ko lang na mabawasan ang lungkot mo, Inday. Napakasalbay naman kasi ng tinuring mong matalik na kaibigan. Ay nako, grabe ang inggit niya sa'yo. Ang pangit niya siguro ano. Nako, kapag nakita ko yan, kakainin ko yan ng buhay. Hindi ko nga akalain na magagawa niya yung napakasamang bagay sa akin. Itinuring ko pa naman siyang tunay kong kaibigan. Oo, huwag ka na umiyak. Iiyak ka na naman eh. Alam ko na, para huwag ka na rin mag-alala sa yung inay. Para hindi ka na masyadong malungkot. Oo, ano? Naisip ko na sulatan mo kaya siya. Si nanay, paano? Naku Inday, syempre magsusulat ka sa papel. May pansulat naman ako dyan at papel. Tapos? Dadalhin ko sa kanya. Ha? Naku, Gigi! Sobrang layo ng kubo mo na to sa baryo namin. Huwag na. Nakakaya sa'yo. Ang dami mo nang tulong sa akin tsaka naitulong pa. Isa pa, baka may makakita pa sa'yo. Baka mapahama ka pa kapag nakita ka ng mga tao. Ang usap-usapan pa naman sa amin na ang aswang ay kumakain ng tao. Ayoko na mapahama ka. Baka ulihin ka nila at ikulong habang sinasaktan. Ay, ang bait naman. Paano yan? Di lagi kang malulungkot lang dyan. Makakauwi din naman ako, di ba, Gigi? Isang dapit hapon na yon,
Nagising akong wala si Gigi. Kahit tinawag ko na siya sa likod ng kubo, sa harapan ng kubo, sa magkabilang gilid ng kubo, wala pa rin akong Gigi na nakita. Iniisip ko na lang na baka busy pa sa pagkuha ng mga halamang gamot sa kabilang bundok. Hanggang sa dumilim na ang buong paligid, nakaupo lang ako sa upuang kahoy malapit sa balon. Malayo ang isip ko na sa baryo iniisip ko ang nanay ko pati na rin si Josh. Naisip ko rin kung ano kayang sinabi ni Leslie sa aking ina. Ano kayang palusot nito? Alam ng nanay ko na si Leslie ang huli kong kasama nang mawala ako. Kaya alam ko na kay Leslie akong hahanapin ng nanay ko. Nay, sana naririnig mo ko. Hintay lang, Nay. Pinagagaling na ni Gigi ang sunog ko sa mukha na kagagawa ni Leslie. Leslie, pagbalik ko magtutuos talaga tayo. Ha? Ano yun? May kumagat sa akin. Ano yun? Ahas yata. Naku, natuklaw pa yata ako. Nandito kasi ako sa dilim. May ahas pala dito. Naku po. Gigi! Gigi, tulungan mo ako! Gigi! Nasaan ka na? Gigi, tulong! Gigi! Althea, bakit? Narinig kita nasa malayo pa lang ako. Bakit ka sumisigaw dyan? Ano ba nangyari sa'yo? Gigi, tulungan mo ako! Natuklaw ako ng ahas! Oh, ano? Natuklaw ka ng ahas ka mo? Oo, tulungan mo ako! Ayoko pang mamatay! Bakit ka naman kasi nandyan sa dilim? Marami talagang ahas dito eh. Sana doon ka pumesto sa harap ng kubo. Gigi, ayoko pang mamatay! Gusto ko na makauwi sa amin! Sige na, huwag ka mag-alala. Alam ko nang gagawin dyan. Ano? Halika, daling kita doon sa loob ng kubo para makita ko ng gasera. Kakargahin na kita. Sige, please! Ay, natuklaw ka nga ng ahas, Inday. Pero huwag ka mag-alala. Sisip-sipin ko na lang ang pinagtuklawan para mahigop ko ang kamandag. Pagkatapos nun ay magiging maayos ka na. Sige, Gigi. Nagtitiwala ako sa'yo. Gawin mo na bago pa umakit ang kamandag ng ahas. Kailangan kong hiwaan banda rito sa pinagtuklawan para mahigop ko ang kamandag. Tisin mo lang ang sakit ha. Oo, titisin ko. Teka, Ouch! Aray! Ang sakit! Pero sige lang, titisin ko, Gigi. Huwag mo ako lalahanin. ayan na, dumadaloy na ang dugo mo sa binti mo. Sisip-sipin ko na, Inday. Oo. Sobrang sakit ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Parang namamanhid na ang aking binti na natuklaw ng ahas. Pero kailangan kong tiisin. Buo ang tiwala ko kay Gigi na itinuring ko ng isang tunay na kaibigan. Alam ko na hindi niya ako pababayaan. Pero napansin ko na patuloy ito sa pagsipsip ng dugo ko. Hindi nito dinudura ang dugo na galing sa aking katawan. Ang alam ko kasi, dapat itatapon ng bibig nito ang dugong nasisipsip sa akin. Gaya ng alam ko na itinuro nung nag-aaral pa ako. Para tuloy ako nangina dahil sa pagsipsip nito sa aking dugo. Dama ko na marami na itong nasipsip. Gigi! Gigi, okay na ba? Gigi, ang dami mo na yatang nasipsip na dugo sa akin eh. Gigi! Lalo ako nasasaktan ng ipit ng hawak mo! Aray ko! Oh, Gigi! Bitiwan mo na biti ko! Nasasaktan na ako! Sisipain na kita! Hindi pa ako tapos. Ano nangyayari sa'yo? Oy! Gigi! Nag-iibang anyo mo, Gigi! Ang sarap pala ng sariwang dugo ng tao. Ngayon ako nakatikim. Sobrang linamnam. Sa tingin ko, mas masarap ang laman loob ng tao. Parang gusto kong tikman ang laman mo. Nagbabago ang anyo mo! Nagiging aswang ka! Natatakot ako sa'yo! Isa kang masarap na putay sa harapan ko. Ngayon, natikman ko na. At nalaman ko kung gaano kasarap ang iyong dugo. Mukhang kakain na ako ng tao simula ngayon. Gigi, wag! Ako to si Althea! Kaibigan mo ako! Huwag mo akong sasaktan! Ayoko pang mamatay! Althea? Wala akong kilalang Althea. Ang gusto ko lang ay kainin ka. Wag! Nagmamakaawa ko sa'yo! Huwag mo akong saktan! Mistulang nabulag na ng tuluyan si Gigi dahil sa dugo ko. Hindi na nito ako kilala. Sobrang nakakatakot ang itsura nito. Mukhang gutom na gutom habang naglalaway sa harapan ko. Ayoko pang mamatay. Pero yun na yata ang kapalaran ko ang maging pagkain ng gutom na aswang. Papalapit ito sa akin habang umuungol ng malakas.
Walang magliligtas sa akin kaya katapusan ko na. Gigi, alam ko nakikilala mo pa rin ako. Si Althea ako. Ako yung niligtas mo, tinulungan mo. Sabi mo, tutulungan mo pa nga akong gumanda ulit eh. Tingnan mo ako, Gigi. Gumising ka. Labanan mo yung pag-aswang mo. Sabi mo, hindi mo ako sasaktan. Althea, tumakbo ka na. Umalis ka na habang napipigilan ka pa ang sarili ko. Hindi ko alam na magkaaganito ako na matikman ko ang dugo mo. Hindi ako aalis. Saan ako pupunta? Di ba tutulungan mo pa akong bumalik sa dating mukha ko bago pa ako umuwi sa amin? Naging asawang ako dahil natikman ko ang sarili mong dugo. Kakainin kita. Wag, Gigi. Maawa ka sa akin. Parang awa mo na. Bumalik ka na sa pagiging tao, please. Althea, matigas talaga ang ulo mo. Ayaw mo pang umalis. Kung hindi ka pa alis, ay kakainin na lang kita ng buhay. Gigi, wag! Wag! Umalis ka na. Sobra ako nataranta dahil sa matinding takot. Parang katapusan ko na dahil kitang-kita ko nakakatakot na anyo ni Gigi. Parang handa na itong kainin ako. Pero sa isang iglap ay nagawa nitong lumabas ng maliit na kubo. Kaya dali-dali din ako lumabas ng kubo. Hindi ko alam kung saan pupunta. Pero alam ko na dapat akong umalis na. Nakita ko pa si Gigi na lumapit sa kambing at nilapa yun. Dinig na dinig kong umiiyak na kambing sa gitna ng gabi. Ako naman ay tumakbo ng tumakbo kahit hindi ko alam kung saan ba dapat tumakbo. Hindi pa ako lubusang nakakalayo. Sumabit ang paa ko sa ugat ng puno na nakausli. Pagkatapos noon, ay naramdaman ko ang sarili na gumugulong pa ibaba. At pagkatapos, wala na akong maalala pa. Gigi! Gigi! Ikaw ba yan? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin! Kasalanan ko to eh. Salamat, Gigi. Ay, salamat nandito na tayo sa kubo mo. Masakit ang balakang ko. Hindi ko sinasadya, Althea. Huwag ka nang umiyak. Naiintindihan kita. Hindi ako galit. Huwag ka nang umiyak. Sabi ko hindi kita sasaktan pero nasaktan kita. Patawad, kaibigan ko. Hindi mo naman kagustuhan yung nangyari kagabi. Niligtas mo nga ako eh. Niligtas mo muli ang buhay ko. Dahil natuklaw ako ng ahas, di ba? Sinipsip mo yung kamandag sa katawan ko kaya buhay pa rin ako hanggang ngayon. Kaya huwag mo nang sisihin yung sarili mo dahil hindi mo ginustong masaktan ako. Natukso ko lang sa lasin ng dugo ko. Naiintindihan kita dahil isa kang aswang. Dapat lang na mailayo ka sa tukso para hindi lumabas yung pagkaaswang mo. Hindi ko alam na ganun pala ako. Akala ko, kaya ko ng kontrol ng sarili ko sa lahat ng pagkakataon. Kagabi, hindi ko hawak ang sarili ko. Huwag mo nang isipin yung nangyari. Nakahanda akong kalimutan yung lahat. Naging maganda din ang bunga, di ba? Ngayon alam na natin ang kahinaan mo, Gigi. Makakagawa na tayo ng paraan para maiwasan yung mga bagay na makakapagpalabas ng pag-aaswang mo. Salamat, Althea. Naintindihan mo ko. Nung bumalik ako sa pagiging tao, hinanap kagad kita. Dahil alam ko na hindi ka makakalabas sa napakalawak na kabundukan na to. Buti nakita din kita ng lumiwanag. Alam ko na, babawi ako sa'yo. Nako, huwag ka na mag-isip na babawi ka. Wala yun. Napakalaki nga ng tulong mo sa akin eh. Dahil sa'yo, buhay pa ako hanggang ngayon. At maayos ang kalagayan ko. Kaya salamat, Gigi. Sa ngayon, ikaw lang nga ay tinuturing kong kaibigan. Mapagkakatiwalaan na kaibigan ko. Ayaw pumayag ni Gigi na hindi siya makakabawi sa akin. Bilang ganti daw nito, dahil sa wakas ay nagkaroon ito ng nag-iisang kaibigan at tao, ay gagawin itong lahat para manumbalik ang aking kagandahan. Gagawa daw ito ng mabibisang gamot para mawala ang sugat sa aking mukha. Althea! Althea, Inday! Gigi, bakit? Inday, magandang balita. Nakita ko na. Ang alin ang nakita mo? Ito yun. Ito yun talaga. Itong halaman na to. Sigurado na ako na ito yung nakasulat sa pulang aklat ni nanay.
Sa wakas, nakakita na rin ako. Yan ba yung mabisang gamot na sinasabi mo? Oo, ito yung binabasa natin sa pulang aklat. Ang layo ng narating ko para makakita ako ng ganito. Napagod ka ba? Salamat sa effort mo, kaibigan. You're welcome, human. Oh, English yun na. Ang iba nito, itatanim ko sa likod ng kubo. Magpaparami ako nito para forever na tayong maganda, di ba? Ito na lang ang kulang sa mga gamot ko na ginagawa. Tingnan mo ang pisngi mo, Inday, oh. Nababawasan na ang sunog dahil sa mga pinahid ko. At dahil sa halaman na to, ay babalik na sa dati ang pisngi mo. Mas magiging makinis pa. Naku, ang saya ko, Gigi. Salamat at nakilala kita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng itinulong mo sa akin. Wala yun. Di ba kaibigan mo ko? Isang tunay na kaibigan. Totoo, Gigi. Forever friends na tayo. Mahigit 1 buwan na ako hindi nakakauwi sa bahay namin. Hindi na nag-aalala ang ina ko dahil sa inilagay ni Gigi ang isang sulat sa may pintuan ng bahay namin ng nanay ko. Pinilit niya ako sumulat para kay nanay. Na kahit nahihiya ako dahil sa maabala kong aking kaibigan, ay ginawa ko na rin. Nakalagay sa sulat na huwag itong mag-alala pa dahil uuwi din ako sa tamang panahon. Wala nang kontrabida sa buhay ko. Wala nang pilingerang si Althea. Ang tagal niya nang hindi nakakauwi. At walang bakas na may nakakita sa kanya. Baka nga namatay na siya sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya eh. Baka kinain na siya ng mga hayop. O baka ng aswang na gumagala. Ang galing mo! Napakahusay mo. Dapat pala nun mo pa ginawa yun eh. Eh di sana, matagal ka nang naging masaya. Pero di bale, ngayon naman ay wala ka na, Althea. Hoy, Leslie! Anong pinagsasabi mo dyan? Tiyang Rosa, ang lakas ng boses mo kadarating ko lang galing sa kapitbahay. Anong sinasabi mo na wala na si Althea, ha? Ha? Wala po akong sinasabing ganon. Baka namamali lang kayo ng dinig, Tiyang. Ay nako, hindi! Hindi ako nagkamali sa narinig ko na sinabi mo. Parang ang saya-saya mo pa nung sinasabi mo na wala na si Althea. Anong alam mo? Nasaan ang anak ni Elsie? Magsabi ka ng totoo sa akin. Wala po akong alam, Tiyang Rosa. Bakit naman po ako magiging masaya na nawawala si Althea? Abay, balay ko. Malinaw kong narinig na sinabi mo nga na wala na si Althea. Wala po. Wala po akong sinabing ganon. Abay, gagawin mo pa akong bingi at sinungaling? Ano bang nangyari kay Althea? Alam mo ba kung nasan siya? Huwag kang maglilihim sa akin na bata ka. Hindi kita pinalaking sinungaling. Ako nang naging ama't ina mo simula nang maliit ka. Kaya huwag kang maglilihim sa akin. Tiyang Rosa. Ano bang nangyari? May alam ka ba sa pagkawala ni Althea? Dahil sa utang na loob at sinundot ng konsensya niya si Leslie, ay napilitan na magtapat ni Leslie sa tiyahin nito. Umiiyak si Leslie habang kinikwento ang lahat sa matandang babae. Pagkatapos ay humingi ito ng tawad. Sobrang pinagsabihan ito ni Tiyang Rosa. Sinabi ng matanda na napakasama ng ginawa nitong pagtatangka sa buhay ko. At matakot ito sa karma na darating bilang parusa sa ginawa sa akin. Pinilit din ni Tiyang Rosa na humingi si Leslie ng tawad sa aking ina na si Elsie at magsabi kung saan ito ako iniwan. Auntie Elsie, patawarin po ninyo ako sa nagawa ko kay Althea. Nagsisisi po ako. Nadaig po ako ng galit siguro at inggit kaya ginusto kong mawala si Althea sa landas ko. Patawarin niyo po ako. Leslie, bakit nagawa mo ito sa anak ko? Tunay na kaibigan ang turing niya sa'yo. At kailanman ay wala akong narinig na kahit na isang masamang salita na lumabas sa bibig ng anak ko patungkol sa'yo. Masaya siya kapag kasama ka niya. At mas pinipili ka niyang makasama lagi dahil kaibigan ka niya. Kaya po pinagsisisihan ko talagang nagawa ko sa kanya. Nabulag po ako sa sobrang inggit na nagbunga ng galit. Kaya ninais ko na mawala siya. Ay, Diyos ko. Sana mapatawad po ninyo ako. Sana mapatawad pa ako ni Althea. Nabuksan ang isip ko dahil sa pangaral ng tiyahin ko po.
Naliwanagan na ako sa maling nagawa ko. Kaya buong puso po akong humingi ng tawad. Patawarin po ninyo ako. Sa totoo po, ngayon hindi ko talaga alam kung nasa si Althea. Alam ko na mapapatawad ka ng anak ko kapag nakauwi na siya. Mag-usap kayo at tumingin ka ng tawad. Magkaibigan kayo. Kaibigan ang turing niya sa'yo kaya hindi ka niya matitiis, Leslie. Mapapatawad ka ng anak ko. Makakauwi na ba si Althea, Elsie? Kailan siya makakauwi? Talaga po, makakauwi na si Althea, Auntie Elsie. Oo. Makakauwi na siya. Pero hindi pa daw sa ngayon. Bigyan ko pa daw siya ng panahon. Ang mahalaga lang naman sa akin ay malaman ko na maayos siya. Nabuhay siya. Ha? Paano niyo po nalaman na makakauwi na siya? Nasaan po si Althea? Magandang balita yan, Elsie. Isang napakagandang balita yan. May isang sulat akong natanggap. Sulat ni Althea sa akin. Sulat? Oo. Sulat Leslie. Sulat kamay ng anak ko yon. Alam ko. Nakita ko na lang dito sa bahay. Hindi ko rin alam kung paano napunta dito. Basta isang umaga, pagising ko, ay nakita ko na lang ang sulat sa akin ng anak ko. Dahil sa nalaman ni Leslie na makakauwi na rin ako sa madaling panahon, ay nagsabi ito sa Chai na si Chang Rosa na hindi kaya ni Leslie makita ko. Sobra daw ito nakukonsensya at wala na itong mukha pang iharap sa akin dahil sa masama niyang ginawa sa akin. Kaya mas ginusto nito na magpaalam sa Chahin at manirahan sa malayong lugar para makapagsisi at makalimot. Anak, bakit naman nakaisip ka ng ganyan? Bakit naisipan mong lumayo? Wala na ako makakasama dito sa munting bahay natin. Chang Rosa, ngayon na nalaman ko na makakauwi na pala si Althea sa kanila. Hindi ko po kaya na makita siya. Alam ko na napakalaki ng kasalanan ko. Hindi ko pa po kayang humarap sa kanya at humingi ng tawad. Sobrang nagsisisi po ako at nahihiya dahil naipahama ko ang buhay ng kaibigan ko dala ng matinding inggit ko sa kanya. Baka nga itinakwil na ako ni Althea. Alam ko na ayaw niya na ako makita pa. Saan ka naman pupunta, Leslie? Saan ka titira? Malaki naman na po ako, Chang. Maghahanap na lang ako ng trabaho sa malayo para kumita rin ako ng sarili kong pera. Pangako po, babalik ako dito sa atin para sa inyo. Kapag kaya ko nang humarap kay Althea at humingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Ayaw na kitang paulit-ulit na sisihin pa sa nagawa mo. Nararamdaman ko naman na puno ka ng pagsisisi. Na kung maibabalik mo ang panahon ay hinding-hindi mo gagawin ang bagay na iyon. Alam ko na nagkamali ka lang. At tao ka lamang para magkamali. Ang mahalaga ay pinagsisisihan mong nagawa mo. Alam ko na mapapatawad ka rin ni Althea. Sa pagkakakilala ko sa bata na yun, mabait siya at may mabuting puso. Kung hindi na kita mapipigilan ay siya, sige. Kung yun ang paraan para mapatawad mo ang sarili mo at makalimot. Basta't lagi lang ako nandito sa atin. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Kapag handa ka na, Leslie. Sa bilang ko ay mga 8 araw na nakabalot ng mga dahon-dahon na may gamot ang kanang pisngi ko. Ang sabi ni Gigi, matutuwa daw ako kapag tinanggal niya ng mga dahon dahil makinis ng aking mukha. Didikit daw sa dahon ang mga sunog na balat. Buong tiwala ko kay Gigi. Ang sabi pa makakauwi na rin ako sa amin dahil maganda na ulit ako. Hindi naman ako nag-aalala na mamalagi pa sa kubo ni Gigi dahil matagal pa ang pagbilog muli ng buwan. Kaya normal na tao ang kalagayan ni Gigi ngayon. Wow! Surprise, Althea! Maganda ka na ulit. Gigi, totoo ba nakikita ko sa salamin? Oh, Inday. Ang tinitingnan mo sa salamin ay ikaw mismo, Althea. Maniwala ka, ikaw yan. Ang ganda ko na, Gigi. At parang mas lalo pang kuminis sa mukha ko. Parang porselana at pansin ko mas bumata pang itsura ko. Tumpak. Dahil yan sa nagawa kong mga gamot na nakasulat sa pulang libro ng aking ina. Salamat, Gigi. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Akala ko dati nung nasabuyan ako ng asido sa mukha, katapusan ko na. Na mabubuhay na akong pangit habang buhay. Pero dahil sa iyo,
Napakalaki ng tulong mo sa akin. Hindi ko ito makakalimutan habang nabubuhay ako. Kahit isa kang aswang, masigit pa sa taong yung puso dahil sa kabutihan mong taglay. Loka ka. Pinaiyak mo naman ako. O yan o, tingnan mo ang mga mata ko. Naluluhan na sa drama mo. Sobrang saya ko kasi. Hindi na ako pangit. Maganda na ulit ako. Alam mo, Inday, ako din nagpapasalamat sa iyo. Dahil sa iyo nasubukan ko magkaroon ng makasamang tao dito sa lugar ko. Masaya pala at nagtagumpay ako na hindi kita patayin at kainin. Tapos, na kahit sobra kang natakot nang makita ang pagiging aswang ko, ay patuloy kang nagtiwala sa akin at pinili na manatili dito. Ngayon ko lang naramdaman ang mga ganong pakiramdam. Tapos sabay pa nating natuklasan na may kahinaan pa pala ako at makakaya kong labanan din. Dahil sa iyo yun, naging napakasaya ko habang nandito ka sa munting kubo ko. Kahit makauwi na ako sa amin, mananatili kang tunay kong kaibigan. Alam ko na napakalayo ng lugar na to sa baryo pero kaya mo namang lumipad, di ba? Lipad ka na lang tapos dalawan mo ako dun, ha? Ipakikilala kita sa nanay Elsie ko. Alam ko na sobrang pasasalamat din ang sasabihin niya sa'yo. Talaga? Pwede kitang puntahan sa bahay niyo? Baka matakot sa akin ng nanay mo. Siguro sa una matatakot kapag nalaman na isa kang aswang. Pero kapag naikwento ko sa kanya kung sino ka talaga, kung gaano kabuti yung puso mo, alam ko mawawala yung takot niya. Mapapalitan ng pasasalamat. Kaya puntahan mo ako sa bahay, ah. Magiging masaya ako na makasama ka. Si Gigi, inihatid niya ako kung saan niya ako nakita at tinulungan. Niyayaya ko siya sa bahay pero hindi pa daw ito handa. Magpapaganda pa daw ito ng bongga. Mas maganda pa sa akin para sabihin daw ng nanay ko na Diyosa ito. At saka na lang daw, baka din daw magtaka mga tao sa baryo namin kapag nakita na may kasama ako at magtanong-tanong. Ayaw nitong matuklasan ng lahat na may Diyosa sa kabundukan. Kaya naglakad na lang ako mag-isa para makauwi na. Miss na miss ko na si Nanay Elsie. Tiyak na sobra itong magiging masaya ngayong gabi dahil sa muli na kaming magkakasama. Nay! Nay! Anak? Anak? Ikaw ba yan? Nay! Opo, ako to sa Althea. Nakauwi na ako, Nay! Anak! Ikaw nga! Salamat nakauwi ka na. Anak, nag-alala ako ng sobra sa'yo. Akala ko na paano ka na. Akala ko patay ka na. Hanggang sa nabasa ko ang sulat mo. Kaya nakahinga ako ng maluwag nang malamang kung buhay ka. Araw-araw akong naghihintay sa pag-uwi mo. Pasensya na po, Nay. Natagalan ako makauwi. Kailangan ko lang pong magpagaling pa. Oo, naiintindihan ko. Inamin na lahat ni Leslie ang ginawa niya sa'yo. Nasaan na siya, Nay? Bakit ang ganda-ganda mo naman, anak? Wala namang bakas na nasunog ang mukha mo. Dahil po sa kaibigan kong si Gigi. Siya ang tumulong sa akin. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako, Nay. Nasaan siya? Gusto ko magpasalamat sa kanya, anak. Opo, Nay. Sinabihan ko siya na pwede siyang pumunta rito sa bahay natin. At ipakikilala ko siya sa inyo. Isa siyang napakabuting nilalang, Nay. At buong-buong tiwala ko sa kanya. Nang gabi na yon, masaya kami nagsalo sa hapunan ng Nanay Elsie ko. Lagi nitong sinasabi na ang ganda-ganda ko daw. Nalaman ko na umalis na si Leslie sa lugar namin. Pinili daw nitong lumayo at magtrabaho na lang sa malayo. Dahil na rin sa sobrang pagsisisi sa nagawa sa akin. Hindi pa daw kaya ni Leslie na humarap sa akin. Para sa akin, siguro kaya ko naman patawarin si Leslie. Pero tama siya na lumayo muna para makapag-isip-isip at makalimot. Magbago na rin at itama ang mga pagkakamali nito sa sarili. Pinipilit ko na lang na maging positibo ang mga naiisip ko. Kasi kung hindi dahil kay Leslie, hindi ko makikilala ang Diyosa ng kagubatan na si Gigi. Dahil kay Leslie, nagkaroon kami ng koneksyon na aalagaan ko hanggang nabubuhay ako. Mahal ko si Gigi bilang isang tunay at mapagkakatiwalaan na kaibigan. Hello, Nanay Elsie. Ako po si Gigi, ang Diyosa ng kagubatan. Siya nga. Ikaw si Gigi na nagligtas sa anak ko? Opo, Nay. Ako nga at wala nang iba. Maraming salamat sa'yo. Dahil sa'yo ay buhay ang anak ko.
At dahil sa tulong mo, ay gumaling at gumanda si Althea. Salamat anak ha. Wala pong anuman, Nay. Halika, pasok ka. Althea, nandito si Gigi. Sige po, na-miss ko na rin po si Althea. Matanong lang kita, Gigi. Bakit sa kabundukan mo piniling tumira? Pwede ka naman dito sa baryo namin. Gusto mong malaman, Nay? Pwede mo naman na hindi sagutin. Nasa iyo, anak. Iba-iba naman tayo ng choice, hindi ba? Tama po kayo, pero gusto ko sana magpakilala sa inyo at maipakita kung sino ako sa harap na Althea. Ha? Anong ibig mo sabihin, iyo? Gigi! Gigi! Gigi, I miss you so much. Buti nakapunta ka na rito. Oo naman, pinilit ko talaga na makapunta dito dahil gusto ko na rin makita kita. Gusto kong magpakilala sa nanay mo, yung tunay na ako. Ayoko kasi na may tinatago. Ganun ba? O sige Gigi, ikaw ang bahala. Basta ako, buong tiwala ko sa'yo. At mahal na mahal kita bilang kaibigan ko. Sige Althea. Nanay Elsie, maupo kayo dyan. Naging mas makulay pa ang buhay ko dahil sa pagkakaroon ko ng isang kaibigang aswang. Napakarami namin natutunan na sabay sa isa't isa. At isa sa mga natutunan ko ay hindi sagabal ang pagkakaroon ng magkaibang mundo para magsimula ang isang tunay na pagkakaibigan. Tungkol naman kay Leslie, napatawad ko na siya. Pagkatapos ng 10 taon, bumalik siya dito sa Nayon. Humingi siya agad ng patawad sa akin at walang pagdadalawang isip na pinatawad ko rin siya. Pero ang pagkakaroon ko ng isang Gigi sa buhay ko, tanging ako at si nanay lang ang nakakaalam. Iginagalang ko ang kagustuhan ng aking kaibigang aswang na magkaroon ng pribadong buhay. Kami lang ni Nanay Elsie ang pinapasok niya sa kanyang buhay. At hindi ko sisirain ang tiwala nito sa akin. Kailanman, habang ako ay nabubuhay. Yun lang po at maraming salamat, Miss Amy. Wow! Akalain mo nga naman, talaga palang totoo mga kasabihan nila, no? Na kapag may nawala, may darating at doble pang blessings. Minsan kailangan lang talaga natin may pakawalan para malaman natin kung ano talagang para sa atin. In this case, nawala man si Leslie sa buhay ni Althea, dumating naman si Gigi. Kung saan pinabalik niya ang confidence ni Althea sa katawan. Habang si Althea naman, pinatunayang hindi lahat ay huhusgahan siya. Kayo, anong natutunan niyo sa kwento natin ngayong araw? Please comment down below at babasahin ko. Magkita-kita tayo ulit sa mga susunod pa nating kwento ha. Dito lang sa Dear Miss Amy. Maraming salamat sa pakikinig. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy,